Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinasasabpina o pinaharap ng House Committee on Justice ang dating Chief of Staff at ngayon abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa. Ipinatatawag din ng komite ang nagpakilalang bagman umano ni Duterte na si Ramil Madriaga. Pinasabpi na rin ang SALN ng Bise. Hindi dumalo sa pagdinig kanina si Duterte. Ang kanyang mga abogado naman ay nagsabing walang jurisdiksyon ang Kamara. Nakatutok live si Tina Cangnibanteres. Tina! Mel Emil Vicky, pinasabpina ng House Committee on Justice ang dating Chief of Staff at spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa. Ang kaso, isa rin siya sa mga tatayong legal counsel ng BISE sa pagdinig ng komite. Pinasabpina rin ang nagpakilalang bagman umano ng BISE na si Ramil Madriaga. Ang upuang inilaan para kay Vice President Sara Duterte, bakante. Pati ang lugar na inilaan para sa kanyang mga abogado. Hindi kasi sila sumipot sa unang pagdinig ng House Committee on Justice upang alamin kung may probable cause ang impeachment complaints laban sa BISE para ituloy sa pagdinig sa Senado. Kanina, ipinasabpina ng komite ang isa sa mga tatayong legal counsel ng BISE na si Attorney Michael Poa. Si Poa, umupong dating Chief of Staff at spokesperson ng BISE sa Department of Education at spokesperson sa Office of the Vice President. Nais ng komite na matanong siya tungkol sa paggamit ng confidential funds ng BISE na isa sa mga issue sa impeachment complaints. In such capacity, he has very material and relevant information on how the confidential funds in the DepEd were used, and in particular, he had a direct role in the preparation of the accomplishment reports relating to the use of the DepEd's confidential funds. Tinanong namin ng komite kung magkakaroon ng issue sa pagtestigo ni Poa, gayong isa siya sa mga pinili ni Duterte na magtangkol sa kanya sa komite. We will see in the next hearing kung how he will take this particular subpoena, kasi nabanggit naman halimbawa yung pong relevancy nung pong kanya pong pag-i-issue po ng subpoena laban sa kanya. Bukod kay Poa, pinatatawag din ang taga-Commission on Audit para mausisa tungkol sa investigasyon nila sa confidential funds ng BISE at pinakukuha sa Philippine Statistics Authority ang Certificate of Birth, Marriage o Death ng mga tao nakatanggap umano ng perang ito. Pinapapunta rin sa pagdinig si Ramil Madriaga, ang nagsabing naging bagman daw siya ni Duterte sa kabila ng pagtutol ng ilang miyembro ng komite. Nakakulong ngayon si Madriaga sa BJMP Taguig at hihingan daw siya ng karagdagang security ng komite. In his own sinumpang salaysay, sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa iyo. Secure mo ang family mo at iba pa." Sa loob ko ay nakakaramdam ako ng sobrang takot. Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. Tungkol naman sa umano'y unexplained wealth ng BISE, pinasabpina mula sa Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Duterte sa halos 18 taon mula nang umupo ito sa Davao City bilang Vice Mayor. Gayon din ang dokumento tungkol sa umano'y 10 negosyo ng BISE at kanyang asawa mula sa Securities and Exchange Commission at mga income tax returns, VAT payment at iba pa mula naman sa BIR. Dito mo maipapakita ng ating pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po nga kinita na cumulatively sahod from 2007 to 2024 na more or less mga 30 million to 40 million pesos lamang po. Pinadadala rin ng komite sa NBI ang resulta ng investigasyon nito sa banta umano ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at dating House Speaker. Umusad ang hearing kahit wala ang BISE at kanyang mga abogado. Kahapon, nagpadala sila ng sulat para sabihing hindi sila dadalo dahil wala raw jurisdiction ang Kamara.
Hindi nagustuhan ng ilang kongresista ang laman ng sulat ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kinekwestiyon nito ang jurisdiksyon ng komite at ang paggamit nito ng katagang mini-trial. Ito po ay legal na pagpapalusot para lusutan na naman pong muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses laban sa atin pong pangalawang Pangulo. This is disrespect, another manifestation of her affront the constitutional process. Halos tumagal ng 4 na oras ang pagdinig. Ang ilang kongresista may baon pa sa pagdinig kanina. Simbolo raw ng ilang taon ng pag-iwas ng bise sa katotohanang hinahanap ng taong bayan. Kasama ang tanong na sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Nakabakasyon ngayon ang Kongreso pero pinapayagan ng Kamara ang mga komite na magsagawa ng pulong o pagdinig kahit nakarises. Ang susunod na hearing ng House Committee on Justice ay sa April 14. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Handa namang humarap si Attorney Michael Powa sa House Justice Committee pero kailangan anya muna niyang pag-aralan ang nasa sabina. Ang mapang reaksyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ihahatid namin maya-maya. Hindi dumalo sa pagdinig ng komite sa Kamara ang defense team ni Vice President Sara Duterte pero humarap sila sa media. Kinwestiyon nila ang jurisdiksyon ng komite na talakayin ang mga impeachment complaint laban sa bise. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kwenisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang jurisdiction ng House Committee on Justice na tumatalakay sa impeachment complaints laban sa bise. Tinawag kasi itong mini-trial ng mga miyembro ng komite na ayon sa defense team ay dapat sa Senado lang ginagawa. We are questioning the jurisdiction of the committee to conduct this form of trial, whether it is something that they may have or some members of the committee may have referred to as a mini trial or as a form of hearing. Nilinaw ng defense team ng bise na hindi nila wini-waive ang karapatan ng Vice President na lumuhok sa proceedings at magpresenta ng mga ebidensya. Pero sa tamang forum daw na may jurisdiction sa trial. Layon sa pagdinig na alamin kung may probable cause ang impeachment complaint para iakyat ito sa Senado bilang impeachment court. Nilinaw ng mga abogado ni Duterte na hindi nila kinu-question ang kapangyarihan ng House of Representatives na mag-initiate ng investigasyon sa impeachment complaint laban sa bise. Pero sa nangyayari daw, pwede silang dumulog sa Korte Suprema. We cannot participate in a proceeding that we think is unconstitutional. We cannot have the Vice President appear before a body exercising a power or authority that is vested by the Constitution in another tribunal. Sa isang pahayag, sinabi ng Vice Presidente na ang pagpapadalo sa kanya sa komite ay para makagawa raw ng narrative ng mini-trial sa hindi niya pagsagot at pagdalo. Ginagamit daw ang mga pagdinig para sa isang fishing expedition. Sinabi rin ng Vice na walang patakaran ng House Committee on Justice na kailangan siyang personal na dumalo sa pagdinig. Naisumiti na rin daw niya ang kanyang sagot, kaya sa ngayon daw ay walang dapat gawin ng komite, kundi ibasura ang mga reklamo laban sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kanina, ipinasabina ng Justice Committee ang mga testigo at mga dokumento tungkol sa sinasabi impeachable offenses ng bise. The evaluation must solely remain with the complaints and the pieces of evidence attached, hindi ba? Ngayon, if you will go beyond the evidence attached and start asking for documents left and right, if you go beyond that, that is what we're saying na fishing expedition, no? Malamang yun na rin ang pinaparating ng ating Vice Presidente. Dagdag na po na ni Attorney Michael Powa, may mga dokumento pa raw na ipinasabina mula sa panahong bago pa umupong Vice President si Duterte at may hawak na posisyong hindi sakop ng impeachment process. Isa si Attorney Powa sa pinasabina para tumistigo sa pagdinig kaugnay ng kinukwestyong paggamit ng bise sa confidential funds, gayon naging Chief of Staff siya at spokesman noon ni Duterte sa Department of Education at Office of the Vice President. Sabi ni Powa, handa raw siyang humarap sa komite pero kailangan pag-aralan ang nasa sabina. I don't see any point in not appearing, so
I will definitely abide by the subpoena, subject to, of course, titingnan natin kung ano yung laman. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.